Mayroon tayong malaking bagong kasong legal sa ating mga kamay. Ang di umano'y pagnanakaw at pagdukot kay rapper Gucci Mane. Ang kasong ito ay dapat magsilbing babala sa iba na naniniwalang ang paggamit ng dahas at pananakot para magnakaw sa ating komunidad ay isang praktikal na paraan para magnegosyo. Nandito ako para sabihin na mali ito at kung gagawin mo ito, agad ka naming ihaharap sa hustisya. Hintayin mong marinig hindi lang ang paratang, kundi pati ebidensya, surveillance, mga Instagram account at mga fingerprint. Ibang klase talaga. May criminal complaint kami na may lahat ng detalye at ipapaliwanag namin ito ngayon. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, kailangan ko ibahagi ito. Meron talagang nakakatuwang balita, okay? Naglaan kami ng maraming oras dito sa Law and Crime na sinusubaybayan ang bawat nakakabaliw na pangyayari sa mga kaso tuwing gabi. Kaya gusto namin makahanap ng paraan para mas mapalapit pa kayo sa mga kaganapan. Ilulunsad na ang Law and Crime Plus, ang bagong lugar para sa libu-libong oras ng episodes na walang patalastas at eksklusibong case files na pwede ninyong pag-aralan. Ginawa namin ito para sa komunidad na mga nagpupuyat at tumututok sa detalye habang naghihintay ng hatol. Espasyo ito para sa lahat, kaya i-download ang app, subukan ng mga tampok at sabihin ang opinion ninyo. Pumunta na kayo sa longcrimeplus.com ngayon para makuha ang aming limited time deal na 399 lang kada buwan o 4,999 para sa isang taon. Paano mo nga ba may intindihan ng headline na ito? Ang rapper na si Gucci Mane, umano ay ninakawan at dinukot ng iba pang mga rapper. Kaya ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Justice at quote, "Mayong linggo, siyam na individual, kabilang ang kilalang musikero, ay kinasuhan sa federal na level dahil sa pagdukot at pagnanakaw gamit ang baril sa ilang biktima sa isang music studio sa Dallas, Texas. Ayon kay United States Attorney para sa Northern District of Texas na si Ryan Raybould. 8 sa siyam ay naaresto sa Dallas, Texas at Memphis, Tennessee. Kabilang sa mga kinasuhan ay si Lantrell Williams Jr., kilala rin bilang Pushaysty, Lantrell Williams Sr., Rodney Wright Jr., kilala rin bilang Big 30 ka Darius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. May press conference kahapon. Gusto kong pakinggan mo yung bahagi kung saan tinalakay nilang nawawalang tao. Tama. May mga kinasuhan pero hindi lahat naaresto. Ito si United States Attorney para sa Northern District ng Texas, Ryan Rabel. Isa sa mga individual na kinasuhan ay hindi pa nagkakaroon ng kanyang unang pagharap pero aktibong nagtatrabaho ang mga ahente para hanapin at dalhin siya sa korte. Gusto ko talagang pag-usapan yung Eric Bushman KRLD. Dahil may isa pa kayong sinusubukang papuntahin, sa tingin ko ay para ito sa iba dahil sa kanyang unang pagharap. Sinabi ninyong sinusubukan ninyo dahil ilalantad ninyo ito sa publiko. Natatakot ba kayo na baka mahirapan kayong mahuli ang individual na yon? Nagtatrabaho ang mga ahente para mahanap siya. Naisa publiko na ang reklamo at ilan sa mga akusado ay nagkaroon na ng kanilang pampublikong pagdinig ang kanilang unang pagharap. Kaya alam na ng publiko na kinasuhan ng individual na ito at nasa talaan ng impormasyon. Nagtitiwala akong matutukoy at mahahanap ng mga ahente ang taong ito at maiharap sa hustisya. Siyempre, pwede rin siyang agad sumuko. At meron akong 32 pahinang criminal complaint na isinampa sa United States District Court for the Northern District of Texas na ipapaliwanag ko sa inyo sa pinakasimpleng paraan. Gusto kong malaman ninyo ang mga paratang, ang posibleng ebidensya, ang mga partido, okay? Para magkaroon kayo ng ideya kung tungkol saan ang kasong ito. At gusto ko ring sabihin ito bago ko simulan. Maintindihan ninyo pagkatapos kong ipaliwanag ito kung bakit inaresto ang mga individual na ito based sa umano'y ebidensya. Pero, lahat sila ay inosente hanggang mapatunay ang nagkasala. Kailangan kong sabihin yan kasi baka sa pakikinig ninyo, isipin ninyong mabigat ang ebidensya laban sa kanila. Pero wala pang napapatunayan. Sige, simulan na natin. Ito ay affidavit, isang sinumpaang pahayag mula sa espesyal na ahente ng FBI bilang suporta sa reklamong kriminal. At ito ang pahayag ng probable cause na may naganap na krimen. Sige, nagsisisimula ito sa pagsasabing noong Enero 10, 2026 ang mga biktima na kinilala lang sa pamamagitan ng kanilang mga inisyal at kabilang dito si RD, na kailangan nating ipalagay na si Gucci Mane dahil ang tunay niyang pangalan ay Roderick Davis. Sinasabi nila na sila ay ninakawan at dinukot habang tinutukan ng baril sa isang music studio sa Dallas, Texas. Ngayon, tila may nakatagdang pagpupulong sa pagitan ni RD at ng suspect na si Lantrell Williams Jr. At ayon sa ulat, ang hip-hop artist na ito ay kilala bilang Pushaysty
at sinasabing pumirma siya sa record label ni RD na 1017 Records. Na yon, ayon sa ulat, Ang pagpupulong na ito ay tungkol sa isang hindi pagkakaunawaan sa kontrata. Ayon ulit ito sa mga taga-usig at mukhang gusto ng kumalas ni Williams Jr. Ayon sa affidavit, pagpasok ni na RD at iba pang biktima sa gusaling opisina, napansin nilang sarado ito. Kaya si Williams Sr., na ama ni Williams Jr., ay sinusubukan daw mag-book ng recording studio nung araw na yon para sa kanyang anak at kay RD upang mag-record ng musika. Si Williams Sr. ay nakikipag-usap daw sa isang hindi pa nakikilalang tao na kilala lang bilang JN, isa pang kasali dito, na siyang may-ari ng studio. Nasa loob ito ng gusaling opisina. kaya ngayon, Naiintindihan mo na ang lokasyon kung ano ang tinutukoy natin dito. May mga larawang kasama sa affidavit mula sa surveillance footage na posibleng nagpapakitang may kausap si William Sr. sa telepono sa labas ng gusali. Heto ang kaunting preview. Maraming larawan sa criminal complaint na ito. At sa totoo lang, nakakatulong yon para mapatibay ang mga detalye. Nakakatulong din yon para mapatibay ang timeline. Nakakatulong itong magpatibay sa mga pangyayaring inilalatag kapag may mga larawang mula sa surveillance video na ito na sinasabing may timestamp. Dumating ang assistant para tumulo sa produksyon bandang 3:39 ng anong araw na yon. At ayon sa affidavit, sinasabi ng mag-amang Williams ay nakikipagtalo sa isang tao sa telepono. Sige, nagtatalo sila. At babasahin ko ito sa inyo ng eksakto. Si P. Bandang 3:43 naba. Sina Williams Jr. at Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover at McDaniel ay pumasok sa silangang bahagi ng gusali ng opisina. Ang mga suspect na tinutukoy ay naglakad sa lobby ng gusali ng opisina bago pumasok sa loob ng studio. Isang individual na may dreadlock na hairstyle, na kalaunan ay nakilalang si Gibson, ay makikitang lumabas sa gusali ng opisina sa video. At pagkatapos ng ilang sandali, ay bumalik na may bag na nakasabit sa kanyang balikat. Mula ay nakapaloob sa reklamong ito ang mga tila still image mula sa surveillance. Okay? Ayon sa affidavit, pumasok sila sa studio kung nasaan ang umano'y mga biktima at may mga kuha pa sa lobby, control room at recording room. At sa isang bahagi, sinasabing si Williams Jr. na, by the way, ito ay talagang ikinagulat ko, ay di umani may suot na ankle monitor, okay? At lumapit para kausapin si RD ng pribado tungkol sa kontrata. Pag-uusapan ko ang ankle monitor mamaya. Ngunit sinasabing nagkaroon ng pagtatalo at nauwi ito sa akusasyon na si Williams Jr. ay naglabas ng itim na AK-style na pistola at itinuro ito kay RD. Di umano'y pinipilit siyang pumirma sa mga papeles ng pagpapalaya sa kontrata. Ngayon, pinirmahan di umano ni RD ito. Sa tingin natin, si Gucci Mane ito. At may pahayag na si RD na tila si Gucci Mane ay hindi pinayagang umalis dahil tinutukan siya ng baril. May alegasyon na nirecord ni Wright si RD habang pinipirmahan ng mga papeles at pinilit siyang sabihing pinalaya niya si Williams Jr. sa kontrata. Pagkatapos daw ng insidente, kinuha ni Williams Jr. ang singsing pangkasal, relo, hikaw at pera ni RD. Nagtataka ako kung may video sila nun. Ulitin ko, nagtatanong talaga ako. Pero babasahin ko ulit ang reklamo sa inyo. Sina Waters, Rogers, Johnson, Glover, McDaniel at Gibson ay naglabas ng mga baril o AK-style na pistola at nagsimulang manghingi ng mga ari-arian kina BP at MM. Itinulak si BP sa sofa sa control room habang si CMO Dam Fu, miyembro ng grupo ni Williams Jr., ay nagalungkat sa kanyang bulsa at ninakaw ang pitaka niya. Hinakaw mula sa leeg ni BP ang kanyang kadena at kwintas. Tinakot siyang barilin ni McDaniel kapag gumalaw, pero pinigilan siya ni Williams Jr. Sinakal si MM mula sa likod hanggang sa muntik siyang mawalan ng malay, habang dinudukot at ninanakawan, na nagdulot ng gasgas sa leeg at pulso. Mayon, nakapaloob sa reklamo ang mga larawan na tila nagpapakita ng mga hiwa o galos sa leeg at pulso ni MM. May ulat na ninakaw ang kanyang pitaka, relo, Louis Vuitton bag at headphones. Kung tanong mo ang seguridad, di ba may kasama siyang security? Ayon sa reklamo, napansin ng security ng biktima na mas marami at armado ang mga kalaban. Sa ulat, itinulak si RD sa sofa sa control room. Muli, ang tinutukoy natin dito ay si Gucci Mane, na naging dahilan para maniwala ang mga biktima na sila ay papatayin. Inutok ni Williams Jr. ang baril sa ulo ni BP at inutusan sina BP at RD na lumabas ng control room sa studio sa kanlurang pasukan ng opisina. Inutusan ni RD sina CW at TD na samahan sila sa sasakyan. Habang umalis,
Lumingon si MM kay Williams Jr. at tinanong kung kukunin talaga ang mga relo niya. Batay sa na-recover na surveillance video footage, umalis ang mga target na suspect sa studio at gusali ng opisina sa pamamagitan ng silangang pasukan bandang alas 4:48 ng hapon. Mula doon, inilakip ng affidavit ang mga larawan ng umano'y suspect na umaalis sa gusali at mga sasakyang konektado sa kanila la bumiyahe pa ilaga. Paano nga ba nila nahanap ang mga suspect? Kaya nakaka-interest talaga ito. Magsisisimula tayo sa pangkilala ng sasakyan. Ayon sa sinumpaang salaysay, ang ama ni Wright ay may-ari ng 2020 Dodge Charger Hellcat na may plaka ng Tennessee. Sabi ng autoridad, ginamit nila ang license plate readers para subaybayan ang Charger na sumusunod sa Dodge Ram noong alas 2:18 ng hapon, Enero 10. Sabi nila, ang Dodge Ram ay kahawig ng nakita sa surveillance video malapit sa krimen noong hapon na yon. Ayon sa kanila, gumamit sila ng license plate readers para iugnay ang Charger na malapit sa isang puting Buick Enclave. At gamit ang mga tala ng pagrenta, natukoy nila na ang Enclave ay narenta ni William Sr. Punta naman tayo sa electronic location monitoring. Naalala mo yung ankle monitor ni Williams Jr.? Mukhang nagsisilbi siya ng sentensya sa federal na kaso ng droga at armas. Dapat magsuot ng electronic monitoring device ang mga naka-home detention. Kaya nilang gamitin ang location data mula sa device para subaybayan ang kilos niya malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa affidavit, pumunta si William Sr. at Jr. sa Staples Store mas maaga nung araw na yon. Bakit? Ang alegasyon ay para mag-print ng contractual release paperwork na siyang naging mahalagang bahagi ng buong umano'y alitan at insidente na ito. Ayon sa Fed, pinapatunayan ng surveillance video, GPS at cellphone records na nandun sila. Mahalaga ang mga ito sa investigasyon. Babasahin ko sa iyo ang nakasulat. Makinig ka dahil mahalaga ito. Nakuha ng mga investigador ang cellphone records ni Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers at Gibson. Pati telematics location data at records ng Dodge Charger Hellcat at Dodge Ram. Ayon sa mga record, magkasamang bumiyahe sina Wright, Johnson, Waters, Rogers at Gibson mula Memphis, Tennessee, papuntang Dallas, Texas, sakay ng Dodge Charger Hellcat at Dodge Ram. Umalis sila ng Memphis noong Enero 8, 2026 at dumating sa Dallas ng madaling araw ng Enero 9, 2026. Tugma ang datos ng electronic monitoring device ni Glover sa mga cellphone record na ito. Noong Enero 10, 2026 mula bandang 2:28 ng hapon. Hanggang bandang 2:46 ng hapon, sina Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, ang Dodge Charger Hellcat at ang Dodge Ram ay nasa lugar ng Windrose Tower, isang lokasyon na tinirhan ni Williams Jr. bago siya lumipat. Sabay-sabay silang naglakbay papunta sa lugar ng insidente, ibig sabihin ang pinangyarihan ng krimen, at dumating doon bandang alas 3 ng hapon. Tugma ang datos mula sa monitoring device ni Williams Jr., lokasyon ng Buick Enclave at cellphone records. Sina Williams Jr., Williams Sr., Wright, Waters, Rogers, Gibson, ang Dodge Charger Hellcat at Dodge Ram ay sabay-sabay umalis sa lugar ng insidente bandang 4:50 ng hapon. Papunta sa The Star sa Frisco, Texas at dumating ng alas 5:07 ng hapon. Tingnan mo kung gaano ka-eksakto ito. Sina Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers at Gibson ay gumamit ng mga tower na may sakop na kasama ang The Star hanggang bandang alas 9:30 ng gabi. Nagmatch ang datos mula sa monitoring device ni Williams Jr., lokasyon ng Buick Enclave at cellphone records. Sina Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, ang Dodge Charger Hellcat at ang Dodge Ram. Kailangan kong ulit-ulitin ito dahil sa tingin ko mahalaga na matukoy ninyo ang iba't ibang panig dito at ang iba't ibang pinagmumulan ng lokasyon. Naglakbay sila mula sa lugar ng The Star sa Frisco papuntang Comfort Inn kung saan sila nag-overnight. Si Williams Jr. at Williams Sr. ay magdamag sa lugar ng The Star. Ayon sa cellphone records, noong Enero 13, 2026 naglakbay sina Wright, Johnson at Waters gamit ang Dodge Ram mula Dallas, Texas, papuntang Memphis, Tennessee. Kaya, kung totoo ang mga paratang na ito, nakikita mo mismo ng detalyado kung gaano kahirap sa 2026 sa isang urbanong lugar na gumawa ng krimen at hindi matrap. Ito ay isang digital na mundo, digital na pag-uusig,
at maari maging napakahirap para sa mga abogadong tagapagtanggol na questionin ang pagiging maasahan ng datos na ito. Lalo na kung pinagsasama mo ang iba't ibang uri ng datos, cellphone, surveillance at GPS monitoring. Tama ba? Narinig mo na tungkol sa Comfort Inn ayon sa affidavit. Kinumpirma umano ng mga record ng hotel na si Gibson ang nagbayad para sa 4 na kwarto. Kaya ngayon, meron kang mga record ng pananalapi, mga dokumento. Sinuri ng mga investigador ang surveillance footage sa Comfort Inn at nakita sina Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover at McDaniel sa loob. Lahat ay nakasuot ng damit. Kagaya ng suot ng mga suspect sa kidnapping at pagnanakaw. At sa affidavit ay may literal na magkatabing paghahambing ng mga diumano'y sangkot. Kung ano ang tila suot nila sa crime scene, kumpara sa tila suot nila sa Comfort Inn. Alegasyon pa lang ito, pero malinaw kung bakit lumalaki ang issue. Ngayon, tinalakay din kung paano nahanap ng mga investigador ang fingerprints ni Gibson at Rogers sa mga pulang solo cup na iniwan sa crime scene. Lumipat tayo sa social media. Ibang level na ito Ayon sa investigador, ikinumpara nila ang paglalarawan ng mga biktima kay Williams Jr. sa Instagram account na Pooh Shiesty. At sabi ng mga investigador, nag-match daw ito. Ginawa rin nila yon para kina Williams Sr., Wright at Waters. May mga litrato silang magkakasama online. Pati state ID tumutugma sa mga account na ito. Kailangan ko ring banggitin si Rogers dito. Sa surveillance footage ng insidente, makikitang lumalabas ng gusali ang pinaniniwala ang si Rogers na may dalang Louis Vuitton bag na iniulat ni MM na ninakaw. Noong Enero 15, 2026 kaya, ilang araw lang ang lumipas, nag-post si Rogers ng isang video sa Damful 300 at 75 na nagpapakita sa kanya na suot ang isang Rolex GMT Master 2 na may oyster steel na band na mukhang kapareo ng relo na ninakaw mula kay MM, na nagbigay sa mga investigador ng mga litrato, resibo, at serial number ng ninakaw na relo. May mga bagong post sa Dampol 300 at 75 na nagpapakitang suot ni Rogers ang sapatos na kahawig ng suot niya noong krimen. Naglagay rin sila ng mga larawang umano'y nagpapakita nito. Mula sa Instagram ni Glover, narito ang isang halimbawa. Enero 11, 2026 isang kwento na nagpapakita ng malaking halaga ng pera, isang Rolex na kahawig ng minakaw mula kay MM at isang location tag ng Dallas, Texas, Enero 17, 2026. Kwento tungkol kay Glover na may suot na Rolex na kaparehong-kapareho ng ninakaw kay MM at sinabing may bago siyang rope, slang para sa relo o kwintas. Enero 11, 2026 mga video ni Glover na suot ang kwintas na may palawit na 1017 na tila kapareho ng ninakaw mula kay BP. Kaya hindi mo lang ninakaw lahat ito, ipinagyabang mo pa. Na yon, sasabihin ng mga abogado ng depensa na hindi yon ang parehong kwintas. Pagmamay-ari nila ito. Medyo bihira ang mga ganitong bagay, lalo na kung pinag-uusapan ang Rolex na yon. Sigurado akong maaari silang magtalo kung ninakaw ba talaga ang mga bagay na ito. Pero tandaan, mahalaga ang timing, mga pangyayari, at posibleng bihira ang mga bagay na ito. Walang sala hanggat di napatunayan, pero may issue pa rin. May isa pa akong dapat banggitin na maaring gawing ebidensya sa hinaharap. Kaya kapag tiningnan mo ang mga Instagram page ng mga taong ito, based sa nakita ko, halos nabura na ang laman ng mga ito. Maaring may ilan pa silang post na naka-upload, pero mukhang yun na lang. Alam mo, si Shiesty marami pa ring laman ang page niya. Kaya medyo mahirap sabihin kung may nawala na doon. Pero kung mapapatunayan ng mga piskal na nag-delete sila ng mga bagay para sirain ng ebidensya o magtago mula sa mga autoridad, magiging interesante yon. Ngayon, maaring mali ako. Baka na-delete lang ito matapos silang maaresto o matapos ang mga kaso. Hindi ko sigurado, pero napansin ko lang. At pagkatapos, sa mga papeles na ito, may ginawa sila na sa tingin ko ay talagang interesante. At masasabi kong medyo nakaka-refresh kasi sa criminal complaint na ito, para sa layunin ng aking pagsusuri, talagang malinaw nilang inilista ang mga ebidensya laban sa bawat akusado. Halimbawa, ayon sa mga saksi, si Lantrell Williams Jr. ang nagdala kay RD sa recording studio at pinilit si RD na pumirma sa release contract habang tinututukan ng baril bago kunin ang singsing sa kasal ni RD, relo, hikaw at pera. Sabi ng mga saksi, nasa kwarto si Williams Jr. nang maganap ang karagdagang kidnapping at pagnanakaw kina MM at BP. Ang cellphone records, electronic monitoring at surveillance footage
ay naglalagay kay Williams Jr. sa pinangyarihan. Ayon sa electronic location monitoring, si Williams Jr. at ang kanyang ama ay nasa Staples. Pinaniniwala ang nagpiprint ng termination contract bago makarating sa pinangyarihan. Ginagawa nila ito para sa bawat akusado at sinasabi rin na based sa mga nabanggit na katotohanan, may probable cause para maniwala. Noong Enero 10, 2026 sa Dallas Division ng Northern District ng Texas. DeMarcus Glover, Demarion Gibson, Gordon Johnson, Darian McDaniel, Terrence Rogers, Kadarius Waters, Lantrell Williams Jr., Lantrell Williams Sr. at Rodney Wright Jr. ay nagkasabwat at gumawa ng kidnapping na lumalabag sa 18 USC, 1,200 at isa A at C. Sa totoo lang, kapag narinig mo na magkasama sila sa isang kwarto habang may iba pang mga pagnanakaw na nangyayari, yun ang kasunduan. Tama ba? Ang sabwatan ay isang kasunduan na gumawa ng krimen. At ano ang mga hayagang hakbang na ginawa para maisa katuparan ng kasunduang yon? Sa pagkakaalam ko, kapag napatunay ang nagkasala, maaaring makulong habang buhay ang bawat akusado ayon sa DOJ. Nasabi ko na ito dati at inuulit ko ngayon. Nagkaroon ng isang press conference at ito ay naganap kahapon. Gusto kong patugtugin pa sa inyo ang ilang pang bahagi mula rito, okay? Nagbibigay ito ng dagdag na detalye. At muli, ito ay ang United States Attorney nang tanungin tungkol sa mga biktima. Sa tingin ko, interesante ang sinabi niya. Itinatampok ng kasong ito ang importansya ng pagtatanggol sa mga biktima ng krimen, sino man sila o saan man sila nanggaling. Talagang kamangha-mangha ang pagtutulungan sa investigasyon, hindi lang sa hilagang distrito ng Texas, kundi sa buong bansa. Nagtutulungan kami para gawing mas ligtas ang bansa. Sa mga biktima, hindi muna namin pag-uusapan kung sino-sino sila ngayon. Hindi ko muna tatalakayin ang mga biktima ngayon dahil may mga impormasyon pang lalabas na hindi ko pa pwedeng ibunyag sa yugtong ito ng investigasyon. Oo, kaya sa oras na ito, hindi pa inilalabas ng otoridad o sinasabing tiyak na nangyari ito kay Gucci Mane. May proteksyon ng mga biktima sa bawat estado at kaso. Kaya tandaan mo ito. Pero di ba nabanggit ko yung ebidensya? Heto ang US Attorney na nagsasalita tungkol doon at sa parusa. Isa ito sa dahilan kung bakit nais kong talakayin ang ilang ebidensyang natuklasan. Karamihan dito ay subpoena, search warrant at iba pang hakbang para mapalawak ang investigasyon. Kaya ang mga ahente dito kasama ko, pati na rin ang mga ahente sa field, kailangan ng kaunting panahon para matukoy kung sino ang gumawa ng krimen at buuin ang kaso para maging kumpiyansa kami na magsampa ng kaso. Sa totoo lang, medyo mabilis na yon para sa isang federal na kaso na ganito kabigat at ganitong uri. Kaya naman, sobrang proud ako sa ginawa naming investigasyon. Magpapatuloy ito mula sa opisina namin, pati sa FBI at lokal na pulisya. Kung mapatunayan nagkasala sa mga kaso nito, gaano kaseryoso ang parusa? Ano masasabi mo tungkol dito? Nahaharap sila sa iba't ibang parusa na walang mandatory minimum. Sa klaw ng parusa ay nasa jurisdiksyon ng hukom na hahawak ng kaso. Pero maaring mula sa wala hanggang habang buhay na pagkakakulong. At gaya ng alam mo, ang magagabay sa tinatawag na sentencing guidelines ay ang kalagayan ng mismong individual. Ang nakaraang kriminal na kasaysayan, lalo na kung may gumawa ng krimen habang nasa home confinement at nagsisilbi ng federal na kaso, ay tiyak na nagpapabigat na salik kung nahatulan ng individual. Malaking kaso, malalaking pangyayari, at matinding ebidensya, patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan. Hanggang dito muna sa Sidebar. Salamat sa pagsama mga kaibigan. Mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang ang podcast platform. Mapapanood din kami sa Pick Up ng NBC. Kung gusto niyo sundan ako, X, Instagram, Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern. Hanggang sa muli mga kaibigan.